Maranatha. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa isang linggo, Panginoon, na pag-iingat, Panginoon, sa mga blessings, Lord, na pinabibigay niyo po sa amin. At maraming salamat, Lord, sa pag-iingat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kagalingan at mga pagsubok, Panginoon, na pinagdadaanan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na napagtagumpayan na po namin, Lord, at maging mas malakas po kami, Panginoon, at patuloy na manalig sa inyo, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa pagpunta, Panginoon, sa bahay-sambahan, upang papurihan ka, Panginoon. Patuloy, Lord, na nilalapit namin, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, ang mga karumihan, Panginoon. Hinihingi namin ang kapatawaran, Lord Jesus. Patawaran niyo kami, Panginoon. Ano man, Lord, ng gawa ng kaaway ay tinatalian po namin in Jesus' name, Panginoon. Kayo po, Lord, ang manguna at maitaas sa oras na ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na pinapanalangin po namin, Lord, ng lahat ng anak niya, Panginoon, na pupunta, Lord Jesus, ay magtagumpay, Panginoon, at patuloy na mangusap kay Lord sa puso nila, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay namin, mga music team, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon, sa aming mga awit, Panginoon. Hawakan niyo po, Lord, ang aming boses, Lord, lalo na ang aming puso, Panginoon. Namibigay namin, Lord, ang 100%, Panginoon, na papurihan ka, Panginoon. Ganun din, Lord, sa mga manunugtog, Panginoon, sa mga dancer namin, Lord, sa operator, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa aming mga puso, Lord Jesus. Binabalik namin, Lord, ang mga talento, Panginoon, ay binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Patuloy, Lord, kasamahan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga angels na kasama namin, Panginoon. Sa banal na Espiritu, Panginoon, maraming salamat, Lord Jesus. Naway, Panginoon, na papupurihan ka namin, Panginoon, sa oras na tatanggapin niyo po, Lord, ang aming papuri, Lord, at madama namin kayo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri ka sa salamat. Sa umaga nito, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, Panginoon. Patuloy na aawitan ka namin, Panginoon. Naway, Lord, amin namin, Lord, ang mga bawat lyrics, Panginoon, ng kanta na ito, Panginoon. Padaman niyo, Lord, sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, Panginoon.
puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkikapatin mo, ikaw ay mamasdan, matalikaan, sa'yo ay pumisan. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagkitapatin mo,
Pag-ibig ang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa dakilaw ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang
Okay, hallelujah. So, sarap pagpuri sa Panginoon ngayong umaga. Amen? Amen. So, ngayong umaga po, handa naman natin ang ating sarili para sa pakikinig ng mabuting balita na ihatid sa atin nating Pastora Helen. Ako'y mapupuri sa dagat at bundok. Magpupuri pag may pag-asa at pag may pag-aalangan. Magpupuri kahit naliligid ng kaaway. Pag ang papuri ko'y tubig na sa kanila'y lumulunod. Habang ako'y Purihin ang Diyos, palakpakan natin siya muli. Ngayong umaga, siya ay nagtagumpay sa ating praise and worship. So, purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos dahil nandito tayo ngayon para siya ay ating sambahin at pasalamatan. So, tingnan niyo ang inyong katabi at sabihin ninyo, ilang taon ka ng Kristiyano? So, dalawa lang ang sagot. Matagal na or bago lang? Okay. So, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan na matatagpuan sa Mateo 5:14 to 16. Mateo 5:14 to 16. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa, may lalang ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin tinataas sa araw na ito. Ikaw ang maghari sa aming kalagitnaan. Salamat sapagkat ang iyong mga salita ay magbibigay muli ng pag-asa, ng galak, higit sa lahat, Panginoon, ng assurance na kami po ay iyong mga anak.
Salamat sa umagang ito sapagkat muli mong tutugunin ang pangailangang espiritual ng iyong mga anak. Patuloy ka pong kumilos, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Bigyan mo kami ng kagalakan sa aming pakikinig na iyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, tugunan mo ang aming mga pangailangang espiritual. Salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na laging mabuti. Diyos na hindi nagkukulang at hindi nagbabago. Salamat sa buhay na patuloy ng pinagkakaloob sa amin upang ito ay aming maipaglingkod sa iyo. Ngayong umaga, purihin ang iyong banal na pangalan. Tinatalian namin ang anumang plano ng kaaway in Jesus' name. Ikaw, Panginoong Yesus, at yung banal na dugo na nakalukob sa buong area na ito, ang muling magtatagumpay. Sapagkat ang iyong mga salita ay liwanag, buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka. Salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang title ng ating mensahe ay ano ang mensahe ng iyong buhay? Ang buhay pala natin, mga kapatid, kailangan mayroong mensahe. So kung ilang taon ka ng Kristiyano, sa palagay mo, ano ang mensahe ng iyong buhay sa araw-araw? At kung ikaw ay wala na, o pinauwi ka na ng Panginoon, ano ang maiiwan mong mensahe dito sa lupa? Bilang mga anak ng Diyos, ang ating buhay ay dapat na humahata sa iba para lumapit sa Diyos. Pero kung ang layunin ng buhay mo ay kung paano lumayo ang mga tao sa Diyos, o di kaya ang layunin ng buhay mo ay kung paano humanga ang tao sa iyo, kung paano ka titingalain dahil sa iyong mga accomplishments, hindi po ito ang plano ng Diyos para sa iyo. So, paano natin bubuuin ang mensahe ng ating mga buhay? So, hindi sapat na nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos. Kailangan may makitang mensahe sa bawat araw ng buhay natin. So, unang-una, para mabuo natin ang mensahe ng ating buhay, basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Yun po yung number 1. Kasi paano ka magkaroon ng mensahe ng buhay mo dito sa mundo kung wala kang panahon para basahin ang salita ng Diyos? Kilalanin mo ang Diyos, luwalhatian siya. Kung gaano natin kakilala ang Diyos, yan ang magiging resulta ng ating buhay. So yung galaw natin sa bawat araw, yung buka ng bibig natin sa bawat araw, doon malalaman kung gaano mo kakilala at kung gaano ka mature sa iyong pananampalataya sa Panginoon. So, hindi binibilang ang haba ng taon mo sa paglilingkod. Mahaba o maiksi, kailangan may mensahe ang buhay mo. Inaasahan ng Diyos na magkaroon ng maganda at maayos at kapaki-pakinabang ang iyong mga galaw at kilos sa mundong ito. So, kailangan, paano mo yan sisimulan? Nagbabasa ka. Kasi kung concentration natin bawat araw, kung ano ang balita, wala ka man ng panahon kahit 5 minuto na magbasa ng salita ng Diyos, paano? Ano magiging mensahe ng buhay mo? Diba? So, hindi ko natatanungin kung sino dito nagbabasa sa inyo ng Bible bawat araw sa buhay niya. Kasi dapat, kung gaano ka katagal sa pagiging Kristiyano mo, mayroon ng tatak ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Okay? So yan, ang number 1. Ang pangalawa, pag-aralan ang naging buhay ng mga alagad ng Diyos sa luma at bagong tipan. So kapag pinag-aaralan mo, kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, syempre, mababasa mo ang buhay ng mga alagad ng Panginoon sa luma at bagong tipan.
Okay, pag-aralan natin, may 4 lamang mga sikat sila. Makilalang kilala sila na mga tao ng Diyos o mga alagad ng Diyos. Una ay si Abraham. Sino si Abraham? Si Abraham, iniwan niya yung masagana at maluwang buhay niya at tumugon siya sa tawag ng Diyos. So, nung sinabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka dyan at dadalhin kita sa lugar na kung saan kita pasasaganain. So, walang question. Basta si Abraham ay tumugon at sumunod sa paanyaya ng Diyos na iwanan yung maalwan niyang buhay. Kaya si Abraham ay naging ama ng pananampalataya sapagkat hindi niya pinigil ang sarili niya nung inialay niya si Isaac bilang handog sa Diyos. Hindi siya nag-alinlangan, sumunod siya. Kahit kay isa-isang anak niya si Isaac, hindi siya nagdalawang isip na sundin ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos na ihandog si Isaac sa Panginoon. At alam natin ang istorya dahil hindi naman talaga natuloy. Dahil nag-provide naman ng Lord ng panghandog sa kanya. Amen? So, hindi rin naman naging perfecto si Abraham. Meron siyang pagkukulang. At isa sa pagkukulang niya, nung naglalakbay sila at dumadaan sila sa bawat mga lugar, dahil sa takot ni Abraham, dahil sobrang maganda si Sarah, ipinagkaila niya na asawa niya si Sarah. So, kinuha ng hari ng lugar na yun si Sarah at nung gabing yun, nangusap ang Diyos doon sa hari na sabi niya, hindi mo pwedeng kunin sapagkat si Abraham, kasi sabi niya si Sarah daw anak ay kapatid lang niya. So sabi ng Panginoon, hindi mo siya pwedeng kunin sapagkat hindi siya totoong kapatid ni Abraham. Siya ay asawa. At kapag sinunod mo ang gusto mo, magkakaroon ng parurusahan ka. So hindi natuloy. Bagamat si Abraham, kung tingnan natin, sobrang masunurin, ama ng pananampalataya, pero hindi rin siya perfecto. Nagkaroon siya ng pagkukulang. At dahil doon, sa kanyang pananampalataya, binigyan siya ng anak, yun ang si Isaac, sa kanyang katandaan. So yan si Abraham. Hindi nyo malalaman yan kung hindi kayo nagbabasa ng banal na kasulatan. So, magbasa. Ang pangalawa ay si Jose, isang sikat din na alagad ng Diyos sa lumang tipan. Ano naman nangyari kay Jose? Ipinagbili ng mga kapatid niya dahil sa inggit. Mga kapatid pala, nag-iinggitan din mo. So yun ay nangyari kay Jose. Nainggit yung mga kapatid niya sa kanya, kaya siya ay pinagbili. Nung pinagbili siya, ipinakulong siya doon sa lugar kung saan siya pumunta. Tapos, nagkaroon siya ng pagkakataon na makalabas doon nung may paliwanag niya yung panaginip ng Paraon. At dahil doon, itinaas siya ng Panginoon at naging governor siya sa buong Ehipto. Tinukso siya. Tinukso naman siya ng asawa ni Potiphar. Pero hindi siya nagpatukso at nagtagumpay siya sa tukso. At ang pangatlo, si Daniel. Si Daniel naman, kilala siya sa kanyang paninindigan. Tumanggi siya sa pagkain at alak na hindi dapat kainin ng mga Hudyo. So, paninindigan. Yun si Daniel. Ano man ang mangyari, nanindigan siya na siya talaga ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tapos, ipinaliwanag niya ang sulat kamay sa pader. So, kung ano yun, kailang basahin niyo sa lumang tipan. Pinaliwanag niya ang panaginip ni Hari Nabucodonosor. Yun. At, ang pinakamatindi, nung tinapon siya sa balon ng mga leon, iniligtas siya ng Panginoon. Yan si Daniel. So, yan ang pangatlo nating halimbawa sa lumang tipan. At ang panghuli, si David. Si David ay malapit sa puso ng Diyos. Sa lahat talaga ng maalaga ng Diyos. Itong si David, ang malapit
sa puso ng Diyos. Sino si David? Siya ay isang pastor, mga awit, manunugtog, propeta at naging hari. Mayroon siyang magandang katangian. So, lagi siyang umaasa sa Diyos, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, nagpuri sa pamamagitan ng mga awit, at naisulat niya ang aklat ng awit, yung Psalms. Si David ang sumulat niyan. At sa kanyang lahi, nagmula si Jesus. Sa lahi ni David, nagmula si Jesus. Saan niyo mababasa? Yung genealogy sa Matthew. Makikita ninyo na sa lahi ni David nanggaling ang Panginoong Kristo. Okay? So yan yung mga halimbawa. Anong matutunan natin sa apat na ito? Unang-una kay Abraham. Si Abraham ang wala niyang, hindi siya natinag sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya siya ay naging ama ng pananampalataya. So pwede nating tularan si Abraham. Huwag tayong matinag. Magpatuloy sa ating pananampalataya at walang pwedeng makahadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ikaw mismo, alam mo kung gaano palaki ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ikaw mismo, kaya mo ipagtanggol ang iyong pananampalataya. So kayo, personal nakakaalam kung ano ang inyong tayo, kung ano ang inyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Subalit si Abraham, bagamat siya ay may pagkukulang, nung humingi siya ng tawad, lalo siyang pinagpala ng Panginoon. Si Jose ay isang mabuting kapatid. Kasi kahit siya ay pinainggitan, maraming pinagbili, nakulong lahat. Pero nung nagkagutom sa lugar ng mga kapatid niya, hindi niya siningil o ginantihan mga kapatid niya. Sa halip, siya ay nagpatawad, nagbigay ng pagkain sa mga kapatid niyang nagugutuman, kasama doon ang kanilang ama. At ang huli, pinadala na ni Jose ang kanyang buong pamilya sa Ehipto. So ano ang ating matutunan kay Jose? Isa siyang taong mapagpatawad. Okay? Si Abraham, ama ng pananampalataya, nais ng Diyos na tularan natin siya. Hindi pwedeng matinag. Ama ng pananampalataya dahil sa kanyang pagiging masunurin. At si Jose, mapagpatawad. Sobra siyang mapagpatawad. Hindi siya nagtatanim ng galit o hindi siya nag-iisip ng paghiganti. Ganon ang nais din ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung may nagkakasala sa atin, handa tayo magpatawad. At huwag tayong mag-isip na gumanti. Kasi kapag gumanti ka, wala nang galaw. Hindi na makakagalaw ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka na niya maipagiganti. Kasi sabi ng Diyos, huwag ka magiganti kasi ako yun. So marami tayong mararanasan bilang mga anak ng Diyos. Pero, asahan natin na ang Diyos ang palaging magtatanggol sa atin. Okay? Si Daniel, paninindigan. Hindi siya natinag. So, dulang siya ay inihulog sa balon na puno ng leon. Hindi siya natinag. At sa huli, kung binabasa niyo yung Daniel, iniligtas siya ng Diyos kasi hinawakan ng mga anghel yung bibig ng leon para hindi siya makain. O, diba? So, ano matutunan natin kay Daniel? Paninindigan. Ano man ang mangyari, panindigan natin ang ating pananampalataya. Ipagtanggol natin. Patuloy tayong tumayo. Lalo na sa mahuling araw na ito, maraming pagsubok. Hay, nakakaya. Na pwedeng dumating sa buhay ng anak ng Diyos dahil tayo ay nasa malapit na ang dumating ng Panginoon. So matindi na ang mga pagsubok sa buhay ng mga Kristiyano. Pero tayo patuloy na manindigan sa ating pananampalataya. Hanggang kailan?
Hanggang kailan? Hanggang mawalan ka ng hininga. So hindi natin kaya to, pero lagi natin ipanalangin sa Panginoon na tulungan tayong manindigan sa kabila ng mga pagsubok, tumayo tayong matibay. Manindigan, manampalataya, at kung may gumagawa ng masama sa atin, panalangin natin at patawarin. Huwag tayong mag-isip na sana ganito mangyari sa kanya. Huwag natin ipanalangin ng negatibo. Kung salit, panalangin natin na pagpalain pa rin siya ng Diyos. Diba? So, doon, panalo tayo doon. At ang panghuli sa David. Yun na nga. Si David, siya ang pinakamalapit sa puso ng Diyos, kaya sa kanyang lahi, nagmula ang Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo, si David, hindi siya magandang ugali. Bagmat malapit ang puso ng Diyos sa kanya, pero mayroon din siyang mga kakulangan. Ano yon? Naging mayabang siya. At bakit siya naging mayabang? Kasi lagi silang nananalo sa digmaan, si David. So naging mayabang siya. Kaya tayo mga kapatid, kung mang meron tayo, pinagpala tayo sa ating mga ginagawa, sa anumang accomplishment natin, magnalangin tayo sa Panginoon na hindi natin ito ipagyayabang. At ang matindi pa niyang ginawa, siya ay nakiapid. Matindi yun, kay Bathsheba. At ano pang ginawa niya? Pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Paano? Inatasan niya itong si Urias, yung asawa ni Bathsheba, na doon mamuna, yung pinakasaunahan siya ng mga sundalo. Kaya siya ay namatay, o pinatay, o napatay. Pero sa lahat ng yon, patuloy siya naging malapit sa puso ng Diyos dahil siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. So si David, anong matutunan natin sa kanya? Umasa siya sa Diyos at sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, siya ay humingi ng tawad. So ano ang lesson sa atin? Gaano man mga kapatid, kalaki, kalalim ang ating mga kasalanan, isa lang ang solusyon. Magpakumbaba, aminin mo na nagkasala ka at humingi ng tawad sa Panginoon. So kayo ng Diyos ang mag-usap. Ikaw din naman ang makakaalam kung ikaw nga ay pinatawad. Pero sabi ng Panginoon, sino mang humingi ng tawad ay kanyang patatawarin dahil namatay na siya dahil sa ating mga kasalanan, malaki man o maliit. So yung apat na yan na mga sikat na mga alagad ng Diyos sa lumang tipan ay mayroon tayong matututunan. Okay? So una, manindigan sa panampalataya. Pangalawa, maging mapagpatawad. Pangatlo, panindigan. Manindigan ka, ano man ang mangyari. At pang-apat, kailangan kapag alam mo nagkasala ka, magsisi. Pagsisisi, yun yung pang-apat. Okay. Ang pangatlo, alam ang plano ng Diyos sa iyong buhay. So, isa lang ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ang matularan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pag-uugali. Sino ba? Sino ba si Jesus? Bukod sa siya ang nagligtas sa atin, ano yung kanyang ugali? Kung babasahin nyo ang aklat ng Juan, doon nyo makikilala ng mas malalim si Jesus. Sobrang mabait. Sobrang mapagpatawad. Inaalipusta pero nananahimik. Hindi niya pinagtatanggol ang kanyang sarili. Kasi umaasa siya sa kanyang amang nasa langit. Ano pa? Mapagpakumbaba, maawain, punong-puno ng kapangyarihan para pagalingin ang mga may sakit, anumang klaseng sakit yan, buhayin ang mga patay. So, kapag tinularan natin ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga nagawa ay pwede din natin magawa. Magpagaling, pwede. Kapag pinanalangin natin may sakit, pwedeng gumaling.
Si Jesus ay masakripisyo. Kaya, ibig sabihin, matiisin siya. So, yan yung ini-expect ng Diyos, na maging katulad tayo ni Kristo. Kalooban niya yun. Yun yung kanyang kalooban sa atin. Yun ang plano ng Diyos sa atin, ang maging katulad niya ng kanyang anak na si Jesus. Sapat yung sinasabi ng Roma 8:29. Sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay tinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak at sa gayo'y naging panganay natin siya. So kapag may relasyon ka kay Jesus, kapatid mo siya at siya ang panganay. So ganun ka-close ang relasyon sa Panginoon kapag tayo ay talagang tumanggap sa Kanya, ginawa natin siyang Panginoon sa buhay natin, pinaglingkuran natin, anuman ang mangyari. Okay? At number 4, kung paano gumagawa ang Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng iyong katotoo. So, dapat mayroon tayong maganda, punong-puno ng pagpapala na mga katotoo. Kasi yan ang magiging mensahe ng buhay natin sa araw-araw at mensahe ng buhay natin kahit wala na tayo dito sa mundo. Okay? At ang panghuli, paano tayo, ano ang mensahe ng buhay natin sa mundong ito? Abutin natin ang ating kapwa, maging halimbawa tayo, tagapayo, tagapagbigay ng lakas ng loob. Hindi yung tagapagpahina ng loob. O kung may nagsabi sa iyo ng mga masasama, dinugtungan mo pa. So, kapag may, iba kasi yung matidiscern mo, kung ikaw anak ng Diyos, kung i-influensyahan ka ng chismis, o hindi mo ito i-entertain. So, nasa sa iyo, nasa sa ating mga kapatid, kung ano ang dapat nating pakinggan at hindi dapat pakinggan. So, kung ano pinapakinggan natin sa bawat araw, kung ano ang nakikita nating mga galaw at gawa sa bawat araw, may epekto yan sa buhay natin. So, dapat tayo ang nakaka-influensya sa ating kapwa. Hindi tayo ang kanilang nadadala. Kung hindi man yun, pwede yun sa mabuti, pero wag naman sa masama. Okay? So, inaasahan ng Diyos ang ating magandang mensahe. Ang magandang mensahe ng ating buhay. Magkaroon ng tatak ang buhay natin sa iba. At sa lahat ng ito, maging layunin natin na mabigyan ng kapurihan ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. So magbulay-bulay tayo mga kapatid. Nabibigyan ba natin ng magandang mensahe ang buhay natin na naglilingkod sa Panginoon? Mayroong challenge, may hamon dito. Sa Matthew 12:34-37. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng bibig. Kaya, kala natin, kasabihan lang to. Pero ito ay nasa banal na kasulatan. Kung ano daw ang bukang bibig mo, hindi mo pwede sabihin, hindi ko yan sinasadya. Sa pagsabi dito, kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng bibig mo. Okay? Mabuti ang, ito pa, sa palatandaan, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Isang sign ng tao ay mabuti kapag lumalabas sa bunganga niya, sa kanyang mga bibig ay mabubuti. Kasi sabi diba, kung ano yung laman ng dibdib mo, yun ang ilalabas ng bibig mo. So, kapag mabuti ang isang tao, madidetect agad natin. Kasi, nai-encourage tayo, napapalakas ang loob natin. Okay? Masama, ayan. Ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So, madidetect yan ng mga anak ng Diyos. Kaya huwag nyo nang entertainin. Huwag nyo nang entertain kung alam nyong masama ang inyong mapapakinggan.
Panalo kayo doon kung hindi niyo na-entertain. Tagumpay kayo doon kung hindi na-entertain yung masasamang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Tandaan natin, bawat buka ng iyong bibig. Sabi dito, pananagutan mo. Sapagkat ikaw ay mapapawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. So purihin ang Panginoon kasi mga kapatid, sa araw-araw na buhay natin, ginagamit natin yung ating mga bibig. So ano ang mensahe na gustong mong iparating sa paligid mo? Mabuti ba o masama? Ikaw ang pipili. Sapagkat sabi dito, hahatulan ka ayon sa mga salitang lumabas sa mga bibig mo. So ang bibig natin, sobrang makapangyarihan ko. Pwede siyang mag-impluensya, pwede siyang magpahina. Kung alam mong manghihina ka doon sa kausap mo, ay huwag mo nang i-entertain. So mag-iwan tayo ng magandang mensahe ng buhay natin sa araw-araw, sa ating paligid, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa mga taong ating nakakasalamuha sa bawat araw. Magkaroon. Yan ang kalooban ng Diyos. Maging patutuo tayo, maging halimbawa tayo ng mabubuting salita. Mabubuting kilos at galaw. So, purihin ang Panginoon na yung umaga, mag-decide ang bawat isa sa inyo, magbulay-bulay, ano nga ba ang mensahe ng buhay ko ngayong 30 years na akong naglilingkod sa Panginoon. Bali magbalik tanaw. Mayroon ba akong na-impluensya na naging mabuti at nadala ko sa Panginoon? O ako pa ang nakatisod? So kayo yun. So tayong lahat alam natin. At higit sa lahat, ang Diyos ang nakababatid ng buo nating pagkatao. Walang pwedeng umusga sa'yo. At ikaw lang at ang Diyos ang nag-uusap. At nakikita yon, nagkakaroon niya ng ebidensya sa pamamagitan ng iyong pananalita, sa pamamagitan ng iyong mga galaw, sa pamamagitan ng iyong mga kilos. So dalangin ko mga kapatid na ang bawat isa sa atin dito sa iglesia nito ay mayroong magandang mensahe na dinadala natin dahil tayo ay tagasunod ng Panginoon Kristo. At sikapin natin na maging laging pagpapala ang buka ng ating mga bibig. Amen? Amen. Okay. So, salamat sa Panginoon. Hanggang dyan ang kanyang mensahe. Mag-iwan tayo ng magandang mensahe sa buhay natin hanggang sa mawala tayo dito. Amen? So, purihin ang Diyos. Bigyan natin sa kanyang palakpak ng kapuli. Mamaya tayo. Tayo manalakad ng bilang pagbukas. Maraming Diyos, salamat. Salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Marami po kami mga kahinaan, subalit sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Palakasin mo po kami na maging mensahe ng buhay namin, Panginoon, ay makita ka sa bawat salita, kilos at galaw namin. Na ikaw, Panginoon, ang tagapanguna ng aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, tulungan mo kami. Wala po kaming kakayanan. Subalit sa pamamagitan mo, sa pamamagitan na yung pagsama sa amin, pagsusubaybay sa amin sa bawat araw, tulungan mo kaming mabantayan namin ang aming mga dila, ang aming mga kilos, upang lagi kami makapagbigay ng papuri, pasasalamat. At maluwalhati ka ng mga taong nakapaligid sa amin sa pamamagitan ng aming mga pananalita, kilos at galaw. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Nagtagumpay ka muli sa buhay ng iyong mga anak. Kaya patuloy na samahan mo kami, patuloy na pagpalain mo ang mga salita sa aming mga buhay.
Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, o aking kaluluwa. Ako'y magpupuri pag nararamdaman at di man dama. Magpupuri pagkat ang Diyos ko'y kontrolado pa rin. Ang aking papuri ay salata, higit pa sa tulog. Ang aking papuri sigaw na nagpatalo sa Okay, so muli, isang hallelujah para sa ating magandang mensahe na pakinggan ngayong umaga. So, ayan. Alamin natin kung ano ang ating mabuting, ano daw? Mensahe natin mabuhay para sa iba. So, purihin ng Diyos. Malalaman natin yan mamaya, kulay-kulayan natin pag-uwi. So, ngayon pong umaga ay meron ba tayong bisita? Ayan, si Brother MJ, welcome back. Yes, andito siya ngayon, kasama natin. Sino pa? Ayan, so, medyo marami-rami tayo ngayong umaga. At, ito ang ating mga online viewers. So, kamusta po kayo sa ating mga online viewers ngayong umaga? Andiyan si Pads. O, si Nining Nakadut. Di ba ba nakauwi? Dito mo? Andito na? Si Pads, andito na? Ben? Hawi na siya? Okay, so nandyan. Nanonood siya ngayon? Yan, si Sister Norma. Ayan, nasa sablayan na pala siya. So, good morning sis at welcome sa ating online. Si Ate Susan at si B-Boy sa Cavite. So, nanonood din po sila ngayong umaga. Si Tintin. At Tintin, liit natin dito. May sakit pa ba si Tin? So, magaling ka na? Ayan, pagaling ka Tin. At si, ayan, isa pang Tintin. At si Sister Tintin nasa Paco. At si Sister Hazel. So, magkasama sila doon. Nanonood din sila ngayong umaga. So, salamat. Ayan, si Sister Akay. Andyan din. Nanonood. Sino pa ba? Ayan, so salamat sa inyong pagsubaybay ng ating Sunday worship ngayong umaga. So padalastas po natin ang ating worship team, music team, practice ng 6 p.m. tuwing Sabado. 5:30, mauna po yung mga cleaners. Yung mga cleaners natin. So balik natin yung schedule ng cleaners ha, para lagi malinis yung ating bahay sambahan. Then, ang ating pong Friday, 7 p.m., ang ating Bible study and prayer meeting. So, attend po tayo dyan. At tuwing Sunday, 9 a.m., dito po ang ating Sunday worship. At salamat din dahil may mag-anniversary na naman. So, anniversary po ng ating Insulman. Ayan, purihin ang Diyos. So, mag-join fellowship po tayo. So, kita-kita po ulit tayo. Sa susunod na linggo. Sa linggo po ha, wala tayong service dito. So, doon po tayo lahat sa Insulman. So, dahil dyan, ang ating ambag. So, ibigay po tayo ng ating, magdala tayo ng sariling pagkain. So, share po tayo ng pagkain doon. So, ano may nangyari? So, contribution. So, voluntaryo po kung ilan ang halaga. So, ipunin natin para po lutuin na dito at dadalhin natin ng luto doon. So, sa Sunday po yan, paalala, ngayong Sunday na darating. So, yan po ang ating mga paalala ngayong umaga. So, handa naman po natin. Ayan. So, salamat pala. Good news. So, napakalawak na ng ating mararating prayer meeting at ang ating Sunday worship. Kasi may sarili na tayo internet connection. So, purihin ang Diyos sa ating mga sponsor.
So, salamat sa sponsor. At meron mo tayo, CCTV. Ayan, nakakabit. Di ba? So, i-bless pa na mas maraming na pagpapala yung ating napakabait na sponsor. So, purihin ng Diyos. Ano na tayo upgrade na tayo ng pa-upgrade. So, marami at malayo-malayo na ang ating nararating. So, balikan nyo rin po ang ating mga online service. Pwede po natin balikan sa Facebook. Hanapin nyo lang po ang Pubo Christian Fellowship. Ganon din po sa YouTube. Sa YouTube, manood kayo para magtami yung views natin doon. So, nandun po lahat yung mga activities doon, yung ating Sunday worship. Mababalikan po ninyo. So, handa naman po natin ang ating sarili para sa ating pagkakaloob ngayong umaga. Tayo po ay tumayo para po sa ating pagbibigay sa Panginoon. Basahin po natin ating verse po. Gawa 20 verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong trabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahina. Lalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day, one day you're coming to bless your God. One day you're a little bound, but still I get the treasure of blessed on those who God is good tonight. One day every tongue will bless your God. One day you're a little bound, but still I get the treasure of blessed on those who God is good Tayo po lahat ay yumuko at pasalamatan natin ang ating kaloob para sa Panginoon. Panginoon, patuloy po kami nagagalak at higit sa lahat, Panginoon, ay pinupuri ka namin. Sa kalagayan namin ngayong umaga, Panginoon, kami po ay masaya. At higit, Panginoon, sa mga kalusugan na patuloy mong binibigay sa bawat isa. Ang kaloob namin, Panginoon, ay bukal sa loob namin binibigay ito upang ito ay magayin, Panginoon, sa kalulahati ng pangalan. Salamat, Ama, na patuloy kang nagbibigay sa amin ng lakas. At higit sa lahat, binabalik namin ito at patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, kailanman. In Jesus' name we pray. Amen.
Salamat, Panginoon, kay Pastora Helen na ginagamit mo po at patuloy na gagamitin mo pa para maghayag ng iyong salita. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo po kaming paalalahanan, patuloy na pagpalain niyo po kami. At nawa, Panginoon, matuto po kami, Panginoon, magpakumbaba. Patuloy po kami nawa, Panginoon, matutong sumunod at patuloy na ipagtanggol ang aming pong pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na mabuhay at makita ka sa aming mga sarili, Panginoon. Naway baging pagpapala po kami, Panginoon, sa aming mga nakakasalamuha. Salamat, Panginoon, sa bawat araw, turuan po kami at tulungan na makita po, Panginoon, ang iyong halimbawa sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin nawa, Panginoon, patuloy mo po kami, Panginoon Diyos, samahan, Panginoon Diyos, sa buong isang linggo ng aming pong pakikipakamuli sa buong isang linggo, Panginoon. Salamat, Ama, na patuloy niyo po kami pagpapalain, patuloy na ilalaban mo kami, Panginoon, sa mga pagsubok na darating, Panginoon. Salamat po na sa patuloy na pananahimik ng iyong mga anak, patuloy na kami, Panginoon, ay pinagtatanggol mo. Kaya, Ama, salamat po sa umagang ito. Dalangin namin na ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, patuloy na samahan at pagpalain. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinabalik namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Naway sumainyong lahat ang kagandang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang ating closing song. Saliwat sa langit, sumasamba sa'yo. Ang awit ay papuri walang hanggan. Lahat ng nasa langit, lahat ang nagtitiwala, aawit ng papuri walang hanggan. Malang mo'y nag-iisa, malang mo'y nag-iila, O Diyos, wala nang kapalit. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y kung ika'y tinatawag.